Tawagin niyo ko sa pangalang Renato. Nato for short na lang. Natanggap nga pala ako bilang tagapag-alaga ng kabayo ni Mayor Montemayor. Hindi daw kasi kaya ni Nanding at Mario ang mga ginagawa ng dating nag-aalaga dito. Kaya naghanap pa sila ng isa pang trabahador para makatulong sa kanila. Maswerte naman akong napili dahil isang kanto lang ang bahay namin nila Mayor. Si Mario ay may katandaan na at ayaw niyang tinatawag na tatang o tatay dahil mas tumatanda pa daw siya kapag tinatawag namin siyang ganon. Si Mario ang pinakamadaming alam pagdating sa kabayo ni Mayor. Nakatera din pala ito sa isang maliit na bahay na ipinatayo ni Mayor malapit sa kanyang kwadra. Bali, doon na siya natutulog, dumudumi at naliligo. Si Nanding naman ay kaidaran ko lang. Na-schedule ako na pumasok ng alas 9 hanggang alas 6 ng gabi. Samantalang si Nanding naman ay alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Malaki ang kwadra ni Mayor. Pagkakatanda ko ay mga 19 hanggang 24 ang kabayo nito. Kasama na ang dalawang apalusa na bisiro na nagmamay-ari ng batang anak ni Mayor. Ang apalusa ay rare na kulay ng kabayo. Ito ay batik-batik na kung ihahalin tulad natin sa aso ay Dalmatian. Ang bisiro naman ay ang tinatawag natin sa Ingles na pony. So, back to the story. Ako ang na-assign sa pagpapa-ehersisyo sa mga kabayo. Bali, pinapatakbo ko ito paikot sa bakuran ni Mayor. Pagkatapos nun ay papakainin ko sila at ibabalik na sa kwadra. Si Nanding naman ang naka-assign kung dapat na bapaliguan ng mga kabayo. Siya rin ang nagme-maintenance para mapanatiling maganda mga balahibo nito. Minsan, kapag nasa loob ako ng kwadra ay may nararamdaman akong kakaiba. Kapag pumasok ako dito ay may mga gamit na nagbabago ng pwesto kung saan mo ito inilagay. Pag tinanong ko naman kung sino ang kumuha, ay tatawanan lang ako ng dalawa. Nakalipas ang isang buwan na pagtatrabaho ko sa kwadra ni Mayor, ay biglang nagkasakit ang kapatid ko na si Lucia. Kulang ang sinasahod ko sa pag-aalaga ng kabayo ni Mayor. Kaya kailangan ko maghanap ng iba pang pagkakakitaan para pandagdag sa pang-ulam at pambili ng gamot ng kapatid ko. Maswerte naman na kinuha ako ng kaibigan ko para mag-sideline sa isang horror house dito sa lugar sa amin. Tuwing Biyernes hanggang Linggo ang trabaho ko sa sideline. Nabigyan agad ako ng sahod sa unang 3 araw ko sa sideline ko. Kaya naipandagdag ko ito sa gamot ni Lucia. Lunes. Pumasok akong puyat sa trabaho. May nilabas nga pala na kabayo si Mayor nung araw na yon, kaya kailangan ko itong antayin bago ilagay sa kwadra. Inabot na ng gabi nung nakauwi sila Mayor. Si Nanding naman ay nakauwi na rin. Kaya ako na lang naiwan sa kwadra. Ako na rin ang naglinis ng paa ng kabayo. Dahil kung nagkasugat ito ay maaaring ma-impeksyon nito. Lalo na kapag napahida ng dumi galing sa pinuntahan ni Mayor. Nang matapos ko ng linisan ng kabayo ay umupo muna ako saglit sa loob. Dahil nakakangawit ang maglinis ng paa ng kabayo. Hindi ko namalayan na nakaidlip pala ako. Nagising na lang ako nang biglang may gumapang na ipis sa likod ko. Napatayo ako para pagpagin ang ipis na kanina pa kumikiliti sa akin. Nang maalis na ang ipis ay
biglang nabaling ang tingin ko sa isang bakanteng kulungan ng kabayo. Sigurado akong bakanteng kulungan ng kabayo iyon dahil may marka ito na kulay berde. Ibig sabihin ay walang laman. Ang pinagtataka ko ay may matangkad na kabayo na sobrang dungis at nakalawit ang ulo sa may harang ng kulungan. Alam ko ang itsura ng madungis na kabayo. Parang dikit-dikit ang balahibo nito sa ulo. Nakatingin ito sa akin na para bang may gustong sabihin. Kaya binuksan ko ang kulungan nito at nang malapitan ko ay isang kabayong may katawan na pangtao. Tumayo lahat ng balahibo ko sa batok. Lalo pa akong natakot nang akmang dadakmain ako nito dahil inalapit nito ang mga kamay niya sa magkabilang balikat ko. Tumakbo ako at nagsisigaw. Lumabas bigla sa may maliit na bahay si Mario at sinabing, "Anong nakita mo, Nato, at parang takot na takot ka?" "Sa may kwadra, Mario, may nakita akong malaking kabayo na may katawan na pang malaking mama." Tumahimik bigla si Mario at napaisip ng malalim. Nawalan na ng bisa yung nilagay naming pangontra. Nakapasok na naman siya. Kinabukasan ay hindi ako nakapasok sa kwadra dahil sumama ang pakiramdam ko sa nangyari. Hindi ko rin namalayan na nahulog pala ang cellphone ko sa kwadra nung gabing yun. Kaya binalikan ko ito ng hapon. Nakita ko na pumasok si Mario sa kwadra at sinara niya ang pintuan nito. Pagkatapos nun ay parang may dinadasal ito sa loob. Nang matapos na niyang gawin yun ay narinig ko na sinabi niya na, "Salamat paring Nanding sa pagtulong." Nagtaka ako dahil hindi naman niya tinatawag na paring Nanding si Nanding. Lumabas ito at parang nagulat na nakita ako. Pumasok ako sa loob at sinabing, "Kukunin ko sana yung cellphone ko sa loob, Mario. Naiwan ko kasi kagabi sa loob." Sinagot naman ako ni Mario ng, "Sige, bukas naman yan." Kinumusta din ako ni Mario kung ayos na ba ang pakiramdam ko. Tumango lang ako at pumasok na ng kwadra. Pumunta ako sa pinaglilinisan ko ng paa ng kabayo kagabi dahil baka doon nahulog ang cellphone ko. Maswerte naman na nakita ko ito agad. Chinek ko agad kung may nag-text ba sa akin. Habang tumitingin sa inbox ko ay may narinig akong malaking boses ng kabayo na para bang nahihirapan. Kinabahan ako bigla dahil baka may napano na sa kabayo ni Mayor. Sinilip ko kung saan nanggagaling yung tunog at napamura ako nang makita kong yung malaking kabayo na nakita ko kagabi ang umiiyak sa loob ng kulungan. Tinignan ako nito ng masama. Hindi ako makatakbo nung oras na yun dahil masama pa ang pakiramdam ko. Kaya binilisan ko ang paglakad ko. Mura ako ng mura paglabas ko ng kwadra dahil sa nangyari. Nakita ako ni Nanding at napatanong, "Na paano ka?" Namumutla ko itong sinagot ng, "Hindi nyo naman sinabi sa akin na may tikbalang pala kayong alaga sa loob." Tinanong ko na rin bakit tinawag siya ni Mario na paring Nanding. Sinagot ako nito ng hindi ako tinatawag ng ganun ni Mario. Yung tatay ko, yun ang tinatawag niyang paring Nanding. Silang dalawa kasi ang nauna dito sa kwadra ni Mayor. Nanding kasi ang palayaw ni tatay. At kamukhang kamukha ko daw ito, kaya Nanding Jr. ang ginawang palayaw nila sa akin. Pero simula nang pumanaw si tatay ay Nanding na lang. Sinagot na din ni Nanding ang isang buwan ko ng tanong kung sino ba ang nagtatago ng gamit sa kwadra. Sinabi niya na, si tatay.
ayaw kasi ni tatay ng makalat. Kapag nakakakita daw to ng nakakalat na gamit sa kwadra ay tinatago daw niya ito at nilalabas din daw kapag napagod ka na maghanap. Madalas daw niya gawin yun kay Mario nung nabubuhay pa daw siya. Naliwanagan ako pagkatapos nun, kaya nagpaalam na ako at umuwi na ng bahay. Hayaan yung ikwento ko naman ang creepy experience ko sa sideline ko sa horror house. Galing akong kwadra bago ako pumunta sa horror house na sinasidelinen ko. Medyo mabantot pa ako at amoy kabayo, pero wala na akong oras para magpalit pa. At saka nakasuot naman kami ng makakapal na tela na para bang mga kulto. Yun kasi ang karakter ko sa loob ng horror house. Ang gagawin ko dapat ay manghihila ako ng isang customer sa gilid at ikukulong sa isang cage namin na may mga peking sapot ng gagamba. By batch ang pasok ng tao sa horror house. Bali, mga 7 taong papasok kada batch. Magiging 6 kapag nakahuli na ako ng isa. Papakawalan din naman ng isa kapag nakalabas na ang 5. Magpapaiwan kami ng pang-6 na tao malapit sa exit para i-guide ang nahuli ko. Bago pumasok ang customer ay tinatanong muna namin sila kung first timer silang lahat. Dahil kung nasubukan na nilang pumasok sa horror house ay hindi na sila magugulat na may nangunguha na kunwaring kulto sa loob. I-inform naman agad ako ng mga staff kung first timer ang mga papasok o hindi. Para alam ko na rin kung manghuhugot pa ako o mag-antay ng mga first timer na customers na mga papasok sa horror house. Natapos na ang first batch at second batch at nakaredy na ako para sa pangatlo. Lahat sila ay mga first timers. Habang nakatago sa isang gilid ay napansin ko na parang ang dami ng pangatlong batch na pumasok. Binaliwala ko ito at sinabi ko sa sarili ko na mas madali ako makakahugot nito dahil marami sila. Malapit na sila sa akin at maswerte ako dahil medyo malayo yung isa nilang kasama. Ito ang huhugutin ko, sabi ko sa sarili ko noong mga oras na yon. Nang nasa harapan ko na ang nasa hulihan na babae, ay sinunggaban ko agad ito. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya. At nagulat ako dahil hindi ko ito mahawakan. Inisip ko agad na baka nagmintis lang ako. At dali-dali kong sinubukan ulit na hawakan gamit ang 2 kamay ko ang babae. Dito ay sigurado na ako na tumagos ang 2 kong kamay sa babae. Napakalamig nito at tumayo lahat ang balahibo ko sa batok. Kumaripas ako ng takbo at pumasok sa secret door. Sinabi ko agad sa mga kasamahan ko na may kaluluwang nakisali sa pangatlong batch na pumasok. Pagkatapos nun ay nagpasama ako sa isang staff para 2 na kaming kulto doon sa loob ng horror house. Kumalat ang balita sa nangyari sa akin. Kaya mas dumami pa ang customers namin simula noon.